Tuloy nga pong humina at naging low pressure area ang bagyong Wilma matapos pong tumama at manalasa sa Kabisayaan at maging sa Bicol region ito nga pong weekend. Sa huling track ng Pag-asa, huli pong namataan ng LPA sa may karagatan malapit po sa Colasi diyan sa Antique. At ito po'y patuloy na magpapaulan sa Mimaropa region at maging sa Western Visayas. Amihan po naman ang nagpapaulan sa Metro Manila, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon at maging sa Ilocos region. Shear line o yung pong pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang siya makakaapekto po naman sa Cordillera, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Habang easterlies po naman ang siya magpapaulan sa Bicol region. Samantala sa iba pang balita, umabot naman po sa higit 22,000 pamilya ang apektado ng patuloy na masamang panahon sa bansa. Dahil pa rin sa bagyong Wilma, amihan at sa shear line. Sa datos po ng NDRRMC, nasa higit 63,000 na individual ang apektado ng mga pag-ulan, baha at maging landslide. Sa bilang na yan, halos 1,000 nananatili pa rin sa mga evacuation center. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan dahil pa rin sa bagyo. Sa ilang pang tampok na balita, pinababalik po naman ng Supreme Court sa pamahalaan ang 60 billion pesos na excess fund ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury. Sa nilabas pong hatol ng kataas-taasang hukuman, pinapawalang bisa nito ang kautusan na nilabas ng Finance Department sa pagbabalik po ng naturang salapi. Kaya inaatasan po ng SC ang Kongreso, ang Finance Department at ang Malacanang na maglaan ng pondo sa 2026 budget para maibalik po ang 60 billion pesos na kinuha sa PhilHealth. Iginagalang po naman daw ng palasyo ang naging hatol ng kataas-taasang hukuman. Mamaya pong ating pong malalimang pagtalakay sa isyong ito. Pinabulaan na naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paratang na suhol sa kanila ang dagdag sweldo na inaprubahan po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para hindi sila mag-aklas. Ang git ng AFP, inisyatibo ng gobyerno ang umento sa sweldo para matugunan ang pangangailangan ng mga sundalo at ng iba pang uniform personnel. Nananatili raw na professional ang militar at tapat sa kanilang mandatong protektahan ang bansa. Wala raw silang kinikilingan sa politika. Panawagan ng AFP, huwag basta-basta maniniwala sa mga peking post online na kumakalat ngayon para siraan sila. Sa kabila nito, tutol pa rin ang grupong karapatan sa umwento ng mga sundalo. Lalo lamang daw kasing dinagdagan ng sahod ng mga umano'y pasimuno ng paglabag sa karapatang pantao. Kung dinagdagan daw ang sahod nila, tanong ng grupo, paano naman ang mga ordinaryong manggagawa? Dahil dito isinusulong national minimum wage na 1,250 pesos na entry salary ng mga empleyado ng gobyerno. Naisimitin na po daw ng mga eksperto sa International Criminal Court ang kanilang medical evaluation kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon po sa abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, natanggap na ho nila ang kopya nito. Pero confidential po daw ito sa ngayon ang sinasabi nga pong resulta ng medical evaluation. Matatandaan po bumuo ng panel na mayroon 3 eksperto po ang ICC para nga suriin kung fit o kaya pong humarap ng dating Pangulo sa paglilitis para sa kanyang kinakaharap na kaso na crimes against humanity kaugnay pa rin po na madugong drug war. Ito'y kasunod ng kahilingan ng kampo na ipagpaliban ang confirmation hearing dahil sa umano'y hirap sa kanyang memorya at maaari makaapekto po sa paglilitis sa kanyang kasong kinakaharap ngayon sa ICC ng dating Pangulong Duterte. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!